Magandang umaga, hapon at gabi sa inyo mga kababayan. Welcome muli sa aming online vlog. Sa ngayon ako lang po yung available dahil una sa lahat ang iba ay may ginagawang sarili lang trabaho. Sa ngayon, pag-usapan natin ang hustisya. Ano meron sa hustisya at ba't natin ito pag-uusapan? Well, ang gusto kong pag-usapang topic mismo sa hustisya ang hindi pantay-pantay. Tawagin na nating tatsulok ang hustisya ng Pilipinas. So, lahat ng nasa taas, mananatili sa taas at lahat na nasa baba, mananatili sa baba. Bakit ganon? Anong example? Sige, simulan natin sa EJK ng Duterte administration. Una sa lahat, ng Duterte administration, may tinatawag tayong EJK or extrajudicial killings. Ito yung mga pagpatay na ginagawa ng public execution, bale. Na yung mga police mismo ang magiging judge, jury at executioner ng mga taong ito. Di na sila bibigyan ng pagkakataong humarap sa isang judge mismo o sa isang korte. Mamatay na lang sila sa kalye kung saan sila nahanap. Hindi ba't maganda to? Mababawasan ng mga kriminal sa bansa. Pero, hindi naman talaga ganun lagi. Bakit? Una sa lahat, alin ba talaga doon yung tunay na kriminal? Hindi tayo sure na lahat sila ay may ginawang mali. Baka iba sa kanila ay naplantahan lang ebidensya. Pero hindi natin ito mapapatunayan dahil patay na sila. Yun ang pagkakamali dito. Sila mga mabababa ay namamatay pero bakit yung mga nasa taas nabibigyan ng pagkakataong humarap sa korte? Minsan pa nga ay mapatagal pa ang kaso nila ng ilang buwan, taon sa puntong nakakalimutan na ng tao na may sala pala sila sa taong bayan. So, bakit hindi ito maganda sa ating bansa? Una sa lahat, yun. Lahat ng mga mababang tao ay namamatay, lahat ng nasa taas ay nananatili doon. Pero meron ding mga paraan na pinapatahimik yung mga taong gustong ilabas ang katotohanan. Kadalasan nangyayari ito na kunwari, gusto mong ilabas ang katotohanan, gusto mong ano, pero yung mangyayari, ikaw pang lalabas na mali. Ang pera at kapangyarihan nilang nasa taas, kaya nilang baguhin kung anong totoo. Kung ano man totoo para sa kanila, yun ang totoo. Kasi sila mas malakas ang impluwensya, mas malakas ang hatak nila sa taong bayan. Siyempre, saan sila makikinig? Sa isang taong nasa kalye lang na nakakita ng totohanan o yung isang taong kilala ng buong bansa? Ano, tama ako, no? Ganon din yan sa ibang parte ng hustisya natin. Kahit anong gawin mo, kahit anong sikap mo, aminin ko nakakalungkot na kung sino ang may kapangyarihan, sino ang may pera, sila ang kadalasang mananalo. Magsisettle at magsisettle yan. Lahat ng mga kaso dito sa Pilipinas, halos ganyan lagi ang ending. Magsasampa ng reklamo ang isa, pero yung mangyayari, ang prosecution, hindi matutuloy. Ang defendant, ang kakalabas. Pero meron ding mga kaso na yung defendant ang makukulong dahil mahirap lang sila. Kung mayamang tao, may kapangyarihang tao ang nagsampa ng kaso sa'yo, matik, iwan mo na ang inyong buhay. Hindi ka na makakalabas dyan. Bakit? Sila ang papakinggan. Sila may pera, sila may kapangyarihan. Ano meron ka? Kadalasan, mga public lawyer lang mapupunta sa ating mga normal na tao. So, sana naman, maayos na yung sistema ng hustisya dito sa bansa. Napapakinggan tayo lahat ng tao, mahirap man o mayaman, ng pantay-pantay. Kasi ganoon naman dapat ang hustisya. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Ganoon ang hustisya talaga. Kaya nga kung papansin niyo sa mga korte, may statwa doon. Isang babaeng naka-blindfold at may hawak na scale. Wala sila dapat makita. Scale lang, win-win na lang nila talaga ang kung ano yung tama at ano yung mali. So, yun ang problema ng hustisya ng bansa natin. Nga pala, dahil patapos na tong maliit na video na to, tinatanong ko
inaas ko sa inyo mga viewer na mag-like, share at subscribe sa aming channel na to. At pakiusap, kung meron man kayong tanong, ilagay nyo lang sa comments, baka try kong anuhin sa susunod na video namin. Hanggang sa muli mga kabayan. Sa mayaman habang may tatsulong